Gusto ko pong liwanagin na hindi cyber libel ang isinampang kaso sa akin ng COMELEC. Ang isinampa nilang kaso ay Article 154 ng Revised Penal Code, Publication and Unlawful Utterances. Obscure na provision ito sa Revised Penal Code, napakaluma. Walang taong nakakasuhan under sa provision na ito. In essence, kailangan naglabas ako ng false news or fake news which may endanger public order or damage the interest of the state. So, kailangan nilang patunayan na fake news yung sinabi ko. So, sana hindi dapat nila pinatanggal yung videos na yun sa Facebook para ang publiko ang humusga kung fake news nga talaga yung sinasabi ko. Kasi nga naman, ang sinasabi ko lang doon ay wag niyong i-connect yung voting machine sa internet habang bumoboto ang taong bayan at habang nagpiprint ng election returns para walang opportunity ang hacker na mabago yung resulta ng eleksyon. Ginawa ko lang iyon ay para mapa-improve yung integridad ng eleksyon natin. Kailangan meron talagang control, hindi lang sa loob ng makina, pati sa surrounding ng makina. At ang number one responsibility ngayon ay nasa COMELEC. Ina-acknowledge natin na yung loob ng makina, yung source code, maaaring hindi natin yun masecure ng 100%. Pero meron kang magagawa sa labas ng makina para hindi ma-take advantage yung vulnerability na yun sa loob ng makina. Kaya nasa COMELEC ngayon, COMELEC, kahit hindi ka IT, kahit hindi ikaw yung nag-develop ng Miro systems, ang gawin mo lang is wag mong i-connect sa internet para hindi ma-take advantage yung vulnerability ng automated counting machine. Ang tanging nakapagtataka lang, ayoko lang magkalat ng, ng mga intriga, bakit ayaw ninyong gawin? Kung merong mandaraya sa ating eleksyon ngayong 2025, manggagaling ba sa loob ng gobyerno o hindi? Alam nyo na ang sagot dyan. At kung galing sa loob ng gobyerno ang mandaraya, meron ba silang power na baguhin ang source code ng counting machines on the election day or even before that? Meron. Kahit sabihin natin na dumaan ito sa independent audit. Ngayon, kung corrupted ang source code on election day at merong access sa internet, yun na lamang ang tanging paraan para ang isang mandaraya ng eleksyon ay baguhin ang resulta ng mga election returns. Kaya even before pagka-print ng election return, wala dapat access ang kahit na sino ang masamang tao sa makina na yon. Dahil kapag may access ang masamang tao sa makina, baka yung lumabas na final score ay hindi yung totoong score na ibinoto ng mga taong bayan dun sa makina na yon. Kaya ang suggestion ko lamang is, i-print natin yung election return na walang connection sa internet para yung lumabas sa election ng return ay yung totoong boto ng taong bayan. Pag hawak na ng mga watcher yung election return, malamang yung counting machine pwede mo nang i-connect sa internet at ipasan nila yung final score na yon doon sa servers ng COMELEC. Malamang hindi na magkakaiba yung hawak ng mga watcher at yung servers ng COMELEC. Yun lang, Chairman George Garcia.